Bilang isang fox demon, aksidente akong nabulunan sa isang cherry. At napunta sa isang nobelang tungkol sa katapusan ng mundo. Para mabuhay, dali-dali akong kumapit sa pinakamalakas na kontrabida. Tumalon ako sa mga braso niya at nagpalamang. Kaso, pakiramdam ko talaga, yung tingin niya sa akin. Parang nagiging kakaiba na. Kuya Go, pasok pabilis. May maliit na aso rito. Ang cute-cute niya. Anong aso? Ikaw ang aso. Buong pamilya mo, aso. Isa akong heavenly fox no. Mag-ingat kayo, hindi pangkaraniwan ang maliit na yan. Oo nga, tignan mo nga, puro bangkay ng mga zombie ang nakakalat sa lapag. Baka yung maliit na yan ang pumatay sa kanila. Imposible naman yata isang hayop lang yan eh. Tignan mo nga, halatang takot na takot siya sa atin oh. Array. HMMM. Medyo maalat ang dugo ng taong to. Hindi masarap. Yumeng, huwag kang masyadong lumapit. Baka may sakit ang asong yan. Paano kung na-infect na si Macheng? Kaso pakiramdam ko hindi siya aso eh. Mukha siyang fox, di ba? Aba, may taste ang babaeng to ah. Di hamak na mas magaling kesa sa dalawang lalaking unggoy na yon. Kahit ano pa siya, delikado pa rin siya sa atin ngayon. Patayin na natin yan. Tubig. Ayoko ng tubig. Magbubuhol-buhol ang balahibo ko. Napakabastos naman ng taong to. Tulungan niyo ko bilis. Ate ganda, tulong. Hala, ang cute-cute talaga. Paano naman makapananakit ng tao ang ganito ka-cute na fox? Kuya Go, ampunin na natin siya. Sige na. Ako na ang mag-aalaga sa kanya. Sige pero ngayon lang to. Bakit ba ako pumayag? Baka nang gagayuman ng isip ang puting sorong to ah. Tapos na ang unang hakbang. Nakaligtas din, HMPH. Ang bait naman niya, oh. Pula ang dulo ng buntot niya oh. Ang astig naman ng maliit na sorong to. HMPH, syempre, tignan niyo muna kung sino ako. Ako yata ang pambihirang makalangit na sorrow. Kahit pa noong sinaunang panahon, napakabihira na ng lahi ko. Isang hamak na hayop lang naman, pero kung pagsilbihan nyo, wagas. Yakap dito, himas doon. Kung sinong makakita, aakalaing napakamamahaling alaga niyan. Pwede ba, ayusin mo nga yung tabas ng dila mo. Panay ang tawag mong hayop dyan. Nakakasakit sa tainga pakinggan eh. Ganito talaga ako eh. Anak ako ng kabit. Ano bang inaasahan mong ugali ko? Sus, pansin ko lang ah. Ang galang-galang mo naman kapag kinakausap mo si Kuya Rui. Bakit hindi ganyan ang pananalita mo sa kanya? Ang bait naman ng sorong to. Pahimas din nga kahit kaunti. Si Lan Yuming ang pinili kong maging pansamantalang tagapaglingkod ko. Wala ka sa listahan ko. Pero kung yung lalaking tinatawag nilang Go Zingro ang lalapit, baka pag-isipan ko pa. Aba, nakakilala na agad ng amo ang sorong to ah. Anong amo-amo ang pinagsasasabi nyo? Hindi, no. Hinding-hindi ako magpapasakop kahit kanino. HMPH. Matutulog na lang ako at babaligtad mag-isa. Hindi naman nakakamatay kung masunog yung buhok sa apoy eh. Pinakamalala na siguro yung masira ang paboritong buhok nitong si Lan Yuming. Pasisira lang, yun lang. Aba, hindi ko inaasahang may ibubuga pala ang taong to. Muntik na talaga akong mahuli ah. Kinabahan ako roon ah. Buisit. Ang hayop na to, tignan lang natin kung hindi ko balatan ng buhay yan. Sinong inaatake mo? Ako. Isa lang naman akong maliit na soroong mahilig magtamad-tamaran. Kung pwedeng magpetex, edi magpetex. Ang lakas kaya ng taong to. Kung hindi ako kakapit sa kanya,
Isa na yung malaking insulto sa talino ko bilang isang Sky Fox. Tingnan nyo tong malalaki at kumikinang kong mga mata. Tingnan nyo tong paawa kong mukha. Tong nanginginig kong maliliit na paa. Imposibleng hindi lalambot ang puso niya. Imposibleng hindi. Ginalaw mo ba siya? Hindi. Hindi. Hindi ako maglalakas loob, no. Siya kasi, takbo ng takbo. Gusto ko lang naman siyang hulihin. Para hindi siya makatakas at hindi malungkot si Yumeng. Sabi ko na nga ba, ang weird talaga ng ugali ng hayop na to. Hindi talaga natin siya maiintindihan. Kanina lang, nagpupumilit pang makalabas. Itigil mo nga yung mga kalokohang iniisip mo. Opo. Patay-patay tayo dyan. May pagkamaarte pa naman sa kalinisan si Kuya Rui. Tapos may allergy pa siya sa balahibo ng hayop. Paano na to? Masyadong sensitibo si Kuya Rui sa balahibo ng fox. Baka magalit siya paggising niya. Siguradong magagalit yun. Ako na ang gagawa habang hindi pagising si Kuya Go. Sige. Kaya mo yan. Go lang. Ayoko rin namang pandirihan ng boss natin, no? Anong kabaliwan tong ginagawa nyo ng ganito kaaga? Magpagamot kayo kung may mga sakit kayo sa utak. Kuya Go. Ang sarap lang kasi ng hangin ngayong umaga. Kaya nilalanghap ko lang ng malalim. Tama na yan, bilisan nyo ng maghanda. Pupunta tayo sa pinakamalapit na supermarket mamaya. Sige. Kuya Rui, kumain ka muna. May pagkain ng hayop doon sa supermarket. Tingnan nyo kung may pagkain din doon para sa fox. Nag-aalala pa talaga si Kuya Go sa fox na to. Ang tagal-tagal ko nang nagpapapansin sa kanya. Tapos mas paborito pa niya ang isang fox. May gusto ba sa lalaki tong si Guzingru? Ang sarap naman nitong pagkain ng mga tao. Kahit hindi kasing sariwa ng mga nahuhuli ko sa bundok. Pero sa ganitong panahon ng apokalipsis, maituturing na tong pinakamasarap na pagkain. Sa bagay, kapag nasaan yung tao ako, hindi naman ako masyadong nagugutom. Kaso, napakabilis ng metabolismo ng katawan ko kapag nasaan yung hayop ako. Behave ka lang dyan mamaya pagdating natin sa supermarket, ihahanap kita ng masasarap na pagkain. Hala, ubos na agad. Kulang na kulang yan para sa isang makapangyarihang fox na katulad ko. Himala yata to Ibinigay sa akin ng malupit na kontrabidang yun ang sarili niyang rasyon. Bakit parang nakakailang naman yata to? Teka nga, ba't naman ako may ilang? Isa lang naman akong fox Wala naman akong alam sa mga nangyayari. Ubus ko na. Pwede na rin ang lasa. Sige na nga. Tatalikod na lang ako. Hindi dahil sa nahihiya ako Mas mainit kasi sa sleeping bag ni Lan Yuming. Tama, ganon nga. Mukhang paborito rin talaga ni Kuya Rui si Xiaobei, ano? Xiaobei, anong gusto mong kainin? Pet food ba? Dog food, o cat food? Ako, isang dakilang heavenly fox, pakakainin ng mga ganyan. Ay, mukhang ayaw niya Kung wala siyang magustuhan dito, kukuha na lang siguro ako ng mas maraming luncheon meat. Kung ibabase sa naging reaksyon niya kaninang umaga. Mukhang gustong-gusto ni Xiaobei ang luncheon meat Ano ba kasing ginamit na materyales sa balot na to? Hindi nga pala ako tao ngayon. Buisit, ang hirap namang kumilos sa ganitong anyo. Xiaobei, halika rito.
Ang cute-cute mo naman. Kukunin ko na lahat nitong chicken breast. Hindi pwedeng magutom ang baby Xiaobay namin. Mag-ingat kayo, may gumagalaw. Ano? Isang maliit na zombie. Hoy, huwag kang ang paipal dyan. Pag-ingat ka, mukhang ito lang ang nag-iisa rito. Ayos ka lang ba? Nakagat ka ba? Hindi. Salamat sa sipa ni Xiaozi. Nasugatan ba si Xiaobay? Kahit si Xiaobay, hindi ko man lang maprotektahan ng maayos. Ang galing talaga ni Xiaobay. Ang swerte ko talaga sa'yo. Kundi, baka katapusan ko na kanina. Anong problema? Anong nangyari? Kuya Rui, nakapatay ako ng isang zombie kanina. Kahit na tinulungan ako ni Taba, pero lumaban din naman ako. Ano sa tingin mo? Ang galing ko rin, di ba? Mabuti naman at lumalakas ka na, Yumeng. May iba pa kasi akong kailangang gawin. Hindi ko sila pwedeng bantayan habang buhay. Hindi pwedeng masyadong lumapit si Xiaobay kay Kuya Rui. Allergic kasi si Kuya Rui sa balahibo ng hayop. Sayang, hindi niya ma-enjoy ang paghimas sa akin. Napakalaking parusa naman yan sa kanya. Nasugatan ba siya? Hindi, natalsikan lang siya ng dugo. Dadalhin ko mamaya si Xiaobay sa ilog para hugasan. Sige, nakuha na natin ang halos lahat. Dapat na tayong bumalik. Haha. Hita ng manok at pata ng baboy. Meow. Marunong pa palang mag-counter-trap ang maliit na to. Mukhang hindi ito ang unang beses na may sumunod sa kanya. Oh. Akala ko kung ano na, pumunta lang pala siya sa ilog para maglinis. Inisip ko pa naman na may gagawin siyang masama. Ano ba kasi ang pinagdududahan ko? May tao ba rito? Baka masyado lang akong praning. Sa bagay, hindi pwedeng may makakita sa akin sa anyong ito. Kung sakaling makita nila ako, baka isipin nilang isa akong bagong uri ng mutated na zombie.